Isang mapagpalang araw everyone! For today's video, busy ako ngayong araw dito nga sa paglilinis ng bahay ng aking anak na si Micah. So pagkagising nga sa umaga, syempre nagpasalamat muna kay Lord. Salamat Lord sa panibagong araw, sa panibagong umaga, tanghali, hapon at gabi na rin syempre. Naway gabayan ng bawat isa sa atin na magawa natin ng tama yung ating mga gagawin. Gabayan tayo sa ating mga desisyon at patnubayan iligtas sa anumang uri ng sakit or kapahamakan. Huwag nating kalimutan laging magpasalamat sa tuwing tayo ay gigising sa umaga. So ayun na nga, busy ako ngayong araw na ito dahil kailangang maglinis. Bilang tulong ko sa aking anak na si Micah dahil busy rin siya sa kanyang work, kaya naman tinutulungan ko siya dito sa kanyang bahay. And syempre, bilang pakikisama na rin, hindi naman kasi komot anak ko siya, maghihiga-higa na lang ako dito at walang gagawin. Kahit na anak ko siya, bilang isang ina, pinapakita ko pa rin na nakasuporta ako sa lahat ng kanyang ginagawa or sa mga bagay na mas makakatulong sa kanya. Ayan nga, inaayos ko nga yung higaan. Pinalitan ko na rin yan. And hindi ko pa napapalitan yung ibang punda. So magkukwento na muna ako, no, para hindi naman medyo boring. Minsan pumupunta ako rito sa anak ko sa tuwing namimiss ko sila at gusto ko silang makita. Pero hindi talaga kami magkasama sa iisang bahay. Hiwa-hiwalay nga kami ng tinitirahan. Yung iba kong anak nasa Pasig, nandun sa side ng papa nila. At yung anak ko naman na si Micah, since independent siya, sa edad na 18 years old, marunong na siyang maghanap buhay, kumita ng pera, kaya natutustusan niya yung kanyang mga pangangailangan. Siya nga pala ang nagbabayad netong kanyang unit dito sa Cambridge. Nakaka-proud dahil napakagaling ng anak ko. Marunong na siyang tumayo sa sariling niyang paa, marunong na siyang kumita kahit na bata pa siya. And nagpapasalamat ako sa Panginoon na ginagabayan sila ni Lord kahit na hindi kami magkakasama sa isang bahay. Namimiss ko lang yung mga panahon na inaasikaso ko sila, ipinagluluto ko sila ng baon nila sa tuwing papasok sila sa eskwela. Ako rin yung nagpaplansya at naglalaban ng mga damit nila. Pero dahil nga sa hindi kami magkakasama-sama, kanya-kanya na sila ng paglalaba. Nagiging marunong na sila sa buhay. Natututo na silang tumayo sa sarili nilang mga paa. At yun naman yung mainam.